Pilipinas, Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday sa 104.3 FM Band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital. Ang boses ng Pangulo. Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration. Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sa patuloy na paghahatid ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedigasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, programang maghatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo't higit sa ating mga minamahal na mga OFWs at inyong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng mga OFWs, po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Kakdak, na nag-iimbita sa inyong lahat na sumubaybay sa ating bagong programa sa Radyo Pilipinas, ang Tahanan ng OFWs. Regular itong masusubaybayan tuwing Huwebes mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa DZRB 738 AM at maging sa Radyo Pilipinas World Service. Ang ating programa ay mapapanood din sa opisyal na Facebook page ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Sama-sama po nating pag-usapan ang mga kwento ng pagsusumikap ng ating mga bagong bayani at alamin ang mga programa at serbisyo na hatid ng DMW sa ating mga OFWs saan mang panig ng mundo. Bukas po ang tahanan ng OFW sa ating lahat. Kaya't halina't tutukan at sama-sama nating ipagmalaki sa mundo ang ating mga bagong bayani sa ating bagong Pilipinas. Maraming salamat po.
Okay, good afternoon po sa ating mga kababayan. Webes na naman po ng hapon at narito na naman po ang tahanan ng OFW. Live na live po nyo kaming mapapakinggan. Season 2. Ayan, Season 2 na po. July na po ngayon mga kababayan. Ang bilis. We're halfway through the year. Ako pong muli ang inyo pa rin makakasama, Assistant Secretary Kiko De Guzman po mula po sa Department of Migrant Workers, ang tahanan ng OFW sa ating pamahalaan. At syempre po, dito pa rin po tayo live na live sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At kasama ko po ngayong hapon, palagian ko pong co-host din syempre, Director Charles Tabu ng Office of the Assistant Secretary for Land-Based OFW Concerns. Yan. Dear Charles, bati ka muna. Yes, salamat. Good afternoon sa ating mga kababayan sa amang panig ng mundo. Tuloy-tuloy ang serbisyo, kabayan, saan ka bang panig ng mundo. At magandang umaga po sa ating mga kababayan dyan sa gitnang silangan, sa Europa at dyan sa Amerika. Ayan, syempre good morning po kay Sek, sa kay Asik Benny na talaga namang sinusuyod at sinisinsin ng ating mga iba't ibang Filipino community sa ibang bansa. Masiguro lamang po ang kanilang kapakanan, di ba? We're very thankful, of course, Director Charles, na medyo kahit papano ay humuhupa ang tensyon sa gitnang silangan. But of course, syempre mga kababayan, palagi ang ingat pa rin po at palagi ang dasal na sana po ay magtuloy-tuloy na po ang kumbaga pagkakaunawaan at pagkakaintindihan ng magkakabilang mga panig, di ba? Yan yung ano natin. So, mapapanood po tayo dito lamang sa live na live sa social media channels din syempre ng DMW at ng Radyo Pilipinas at mamaya lamang po ay sa RP World Service para naman po sa ating mga kababayan abroad. Pang ilang episode na, Director Charles? Nako, ito ay 24 episode na natin at tawagin na natin itong Season 2. Season 2, oh, yan, Season 2. At syempre, nung nakaraang linggo, syempre kasama natin si Yusek Felibay patungkol nga sa welfare and assistance para sa mga OFW na apektado ng conflict sa Middle East. At nababanggit Director Charles yung Season 2. Hayaan nyo pong kami makapagbigay di lamang po ng kwento tungkol po sa inyong tahanan ng OFW, ang Department of Migrant Workers. Nais din po namin magbahagi, di ba, ng malaliman din naman at ng mga kwento rin naman pong may kurot at kumbaga naman nakakataba rin naman po ng puso mula rin po mismo sa ating mga OFW at kanilang pamilya. Ayan. Yes, at dahil tuloy-tuloy ang serbisyo ng DMW ay isang magandang panayam ulit ang handog natin ngayon, hapon, partner. At makikibalita tayo mamaya sa opisina ng Overseas Workers Welfare Administration. Oh, wow. Pero bago yan, partner, narito muna ang ilan sa mga balita mula sa tahanan. Balita mula sa tahanan. Magandang hapon. Narito mga balita mula sa DMW nitong nakalipas na linggo. 8 Pilipino mula Iran ligtas nang nakauwi. 8 Pilipinong manggagawa mula Iran ang ligtas na nakauwi sa bansa sa kanilang paglapag sa NAIA Terminal 3 sa Pasay noong June 28 na sinalubong ng whole of government team sa pangunguna ng Department of Migrant Workers. Sa pagsusumikap ni Ambassador Roberto Panalo, katuwang ang DMW at OWA na isagawa ang repatriation sa tulong ng Philippine Embassy sa Tehran. Ang ilan sa mga repatriates ay shrimp hatchery technicians at domestic workers mula Dubai. Nagbigay na financial assistance ang DMW, OWA at DSWD sa mga OFWs, pati pagkain at medical services mula naman sa MIA Medical Team. Samantala, ibinaba ng DFA ang Alert Level 2 sa Israel, ngunit tiniyak pa rin ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na patuloy ang repatriation, food at cash assistance at welfare monitoring sa higit 400 OFWs. Balita mula sa tahanan. Memorandum of Agreement nilagdaan para sa legal aid ng OFWs. Isang Memorandum of Agreement ang pinirmahan ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak at Legal Education Board Chairperson Jason Barlis noong June 30 para makatiyak sa legal na tulong ang mga OFWs at maging kanilang pamilya. Bukod sa legal aid, sakop din ng kasunduan ng rights education at legal case referrals sa distressed OFWs, gayon din ang pagsasanay sa mga law students sa labor laws at social justice. Makakatulong ito para maramdaman ng mga OFWs ang tunay na pagkamit ng hustisya kahit malayo sa bansa, habang mabibigyan naman ng hands-on experience ang mga law students sa layuning mabigyan ng dignidad, itaas ang karapatan at proteksyon sa mga migranteng Pilipino. Balita mula sa tahanan.
Natatanging Cagayano Award ibinigay kay Secretary Kakdak. Dahil sa kanyang dedikasyon at serbisyo para sa pagpapaangat sa kapakanan ng mga OFWs, ibinigay kay DMW Secretary Hans Leo J. Kakdak ang parangal na 2025 Natatanging Cagayano Award nitong June 28 sa Cagayan Sports Coliseum. Agad namang inialay ng kalihimang parangal sa mga OFWs na tinawag niyang modern day heroes at sa kanyang pamilya sa serbisyo publiko. Sa kanyang talumpati, tiniyak niya ang patuloy na pagtupad ng ahensya sa mandato nito sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. at hinimok ang kabataang Cagayano na panatilihin ng sipag, kababaang loob at pananampalataya sa ugat ng kanilang lahi. Balita mula sa tahanan. Outgoing Foreign Affairs Secretary Manalo pinasalamatan ng DMW. Pinasalamatan ni Migrant Workers Secretary Hans Leo J. Kakdak si outgoing Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo dahil sa kanyang dedikasyon at mga naitulong para sa kapakanan ng mga overseas Filipino workers sa panahon ng kanyang panunungkulan. Sinabi ni Kakdak na napakalaki ng naitulong ni Secretary Manalo para sa mga OFWs lalo na sa panahon ng mga global crisis at pagtatatag ng mga bagong migrant workers offices sa iba't ibang panig ng mundo. Naging maayos rin ang koordinasyon ng DMW sa DFA dahilan para sa mas mabilis na pagbibigay ng serbisyo at tulong sa mga distressed OFWs. Samantala, nagpahayag din ng tiwala si Kakdak sa kakayahan ni bagong DFA Secretary Maria Teresa Lazaro base sa track record niya sa kanyang mga postings sa Pransya, Monaco at Switzerland maging ang kanyang pagiging permanent delegate to UNESCO. Balita mula sa tahanan. At ito ang mga balita para sa linggong ito. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Dan Garcia. At ako naman si Angel Neliasca mula sa tahanan ng OFW, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ayan, at yan po ang ating mga latest na mga balita mula po sa ating tahanan. Siyempre, malaking pasasalamat po ng Department of Migrant Workers kay Secretary Enrique Manalo po ng Department of Foreign Affairs. Napakaganda po ng samahan at tulungan siyempre ng dalawang ahensya sa mga nagdaang taon po. At we're looking forward, of course, matagal na rin po namin nakakatrabaho sa department. Of course, Ambassador Tess Lazaro po ang incoming Secretary of the Department of Foreign Affairs, and we look forward po doon sa patuloy po na pagyabong at patuloy syempre na pagganda ng relations ng dalawang department in the service po syempre of our migrant workers and in the service of our overseas Filipinos in general. Yan po. At partner, ibinaba na ang alert level, 'di ba? Ibinaba ang alert level sa Israel nito lamang nakaraan. So we're hoping, of course, syempre sabi ko nga kanina na magtuloy-tuloy ito, 'di ba? Ano nila? World peace pa rin. Oo, at kaya po sa iba pa pong mga nangangailangan, palagian pa rin po bagamat bumaba po ang alert level. Hindi po nangangahulugan ito na bumaba na rin po ang aming readiness, preparedness, 'di ba? Para po tayo naman ay makapaglingkod at tumugon sa pangangailangan po ng ating mga kababayan sa gitnang silangan, particular po diyan sa Israel, sa Iran na rin po at sa iba pa pong mga post natin diyan sa overseas. So kung kayo po ay nangangailangan ng tulong, agaran po at inyo pong kayo po ay meron pong mga pangangailangan for your safety po, yung welfare ninyo, palagian po. Nandyan po ang ating hotline number 1348. Tawag lang po dyan. At nakaredy rin po ang social media channels ng ating mga migrant workers offices ng DFA po, ang ating mga embahada at konsulado na maaari po ninyong tawagan at maaari po ninyong kontakin para po nang sa ganun ay mabilis na makatugon sa inyong mga pangangailangan. Yes, at kaugnay pa rin po diyan ay naka-flash po sa ating screen ang ilan mga paalala laban sa illegal recruitment at mula pabala ng ating Department of Migrant Workers sa publiko na mag-ingat sa mga manloloko, lalo na itong mga nag-aalok ng trabaho partner sa ibang bansa at sa labas ng tanggapan ng DMW. May mga ulat kasi na mga panlilinlang gamit ang pamimigay ng flyers, medical referrals, at paggamit ng mga peking ID ng isang security agency para makapag-recruit. Ang ganitong mga gawain ay hindi otorisado na at labag sa batas. Kaya maging matalino, huwag magpaloko,
at kung may kahina-hinalang recruitment activity, i-report agad ito sa Department of Migrant Workers. Yes po. So yan po mga kababayan, marami pong manloloko. Ayan, marami pong manloloko, marami pong mga mapagsamantala. Kaya po ingat po tayo palagi. Kung gusto po ninyo ng legit na job order o ng legit na mga trabaho papunta sa ibang bansa, palagian po namin nire-remind sa website po ng Department of Migrant Workers. Updated po yan. Makikita po nyo doon lahat po ng listahan ng mga aktibo, lisensyado at in good standing na mga recruitment agency. Nandun din po ang kanilang mga aprobado na job order. Yes. Ayan. Oo. Kaya kapag may mga nag-aalok sa'yo na too good to be true kung tawagin natin na ASEC, ay kayo ay magtanong na po kayo sa Department of Migrant Workers. Ayan. Samantala, nito lamang po June 8 naman ay nakapanayam naman po ng ating team ang isang OFW na atin din po natulungan. Kabilang po sa recently ay napauwi lamang o repatriated na OFWs mula sa Iran. Siya po si Mr. Gideon Pakamalan na nagtatrabaho po sa bansang Iran sa halos 25 taon na rin. So, narito po, pakinggan po natin ang maikling panayam sa kanya. Ako si Gideon Pakamalan, taga-Lawan, Misamis Oriental. Sugod ako pag trabaho sa Iran since 2000 hanggang ngayon. Makauwi kami sa amin bawat taon at ang trabaho namin okay naman. Ang benefits binibigyan naman sa aming employer. Naka-uli kami tungod sa hangyo namo sa gobyerno na ma-repatriate kami tungod sa kagubot sa Iran. Naka-uli kami na walay mga kabilinggan. Ako among pasalamat una sa tanan ang Presidente Bongbong Marcos sa dinalian nga pag-rescue sa amo bisan sa mga nagyan mo nga mga bomba nga mong nagyan nakaabot kami sa Philippine Embassy nga walay mga kabilinggan o katabok kami sa border sa Turkmenistan paingon din paingon sa Dubai ang tod nga nakaabot kami din sa Pilipinas. Daghang salamat. May Kaagapay mo, saan ka man sa mundo. Ayan, so natutuwa naman po kami at syempre ay nandito na po si tatay, kapiling na po ang kanyang pamilya at ligtas po na nakauwi. Patuloy pa rin po ang ginagawang voluntary repatriation. Kung kayo po ay nagnanais ng umuwi at sa palagay po ninyo ay ready na kayo at ang atin naman pong situation dyan ay na-assess ninyo, makipag-ugnayan lamang po sa pinakamalapit na opisina ng Migrant Workers Office, ng DMW, ng Department of Foreign Affairs din po ang mga embahada at konsulado nang kayo po ay agad na matulungan. Ayan. At meron din pong 24 hours po. Dagdag po doon kay partner, mayroon tayong 24/7. May mga numbers po tayo ng kanilang matawagan. Yes. Saan man silang sulok ng mundo para sila ay mabigyan ng agarang serbisyo, tulong. agarang tulong. And speaking of tulong and speaking of serbisyo, di ba? Mula naman po syempre sa gitnang silangan, graduation season ngayon, partner? Yes. Ayan, graduation season ngayon. Naalala ko ikaw bilang isang dating OFW, 'di ba, parang isa sa mga reason na kung bakit nagpupunta ang mga OFW, nagpupunta ang mga nanay at tatay sa ibang bansa. One of the reasons would be, of course, one of the reasons is para mabigyan ng edukasyon ng ating mga anak, mapagpatuloy at makapamili sila ng mga eskwelahan o mga kurso na gusto nilang makuha. So yung gusto natin ay makakuha sila ng mga kurso na mas anak pa sa atin. So isa sa mga magagandang bagay na natin na ibibigay, lalo na kapag yung sa mga ibang OFW ko, isang pinakamagandang kanilang ipapamana sa kanilang anak ay yung magandang edukasyon. Ayan, syempre. And you have successfully done that. Ilan na yung Nagpapasalamat din tayo sa Diyos at kahit papaano ay napag-aral natin ang ating anak sa mga
isa sa mga magagandang universidad naman dito sa Pilipinas. At yung isa ay nakatapos na. At pagkatapos niya, kinuha na rin kaagad siya ng yung universidad kung saan siya nag-aaral. At yung isa naman ay isang taon na lang, partner, matatapos na rin. Isang taon na lang gagraduate na. Ayan. So isang taon na lang medyo okay na. Graduate na rin si Director Charles. Gagraduate diba? na rin. At speaking of graduation po, mga kaibigan, ating po mga tagapakinig, syempre, bahagi po yan. Kumbaga sa bahagi po ng serbisyo at pagmamahal syempre ng Department of Migrant Workers at ng OWA ang pangangalaga sa pamilya, lalong-lalo dun sa mga anak. So with us this afternoon, of course, to discuss and to promote, di ba, yung OWA scholarship, syempre, we have with us OWA NCR Regional Director, Director Maria Teresa Capa, Dirmatet, as we call her. So, ma'am, bati ka muna. Magandang hapon po, Asik Kiko and Director Charles, at sa lahat po ng taga-subaybay ng programang ito, magandang hapon. At sa ngalan po ng aming Administrator, Patricia Ivan Kaunan, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito na maibahagi ang mga serbisyo at programa ng OWA. Ayan. Actually, si Yusek pa rin. Si Admin PY, ayan. Si Admin PY, actually, this is one of the first things that she actually, I remember that meeting. Yung isa sa mga unang interviews niya, isa sa mga talagang binigyan niya ng emphasis is palalawakin pa daw at palalawigin pa ang OWA scholarship. Ayan, meron yata tayong nun. And she said that it's actually one of those things na gusto niyang tutukan para sa anak ng mga OFW. Tama kayo doon, Asik Kiko. Dirmatet, can you tell us more about the OWA scholarship? Opo. Marami pong programa ang OWA para sa scholarship ng mga bata o anak ng OFWs. Isa po doon ang Education for Development Scholarship Program. Actually, dalawang klase po yon. Yung Education for Development Scholarship Program or EDSP-1 ay para sa mga incoming freshman college. So, yun naman pong EDSP-2 ay para sa currently enrolled, meaning second year na hanggang fifth year college. So, ang una po, yung EDSP-1, ay para po yon in-offer sa mga qualified dependents ng mga anak ng OFW na active members ng OWA. Kaya dapat po ay kailangan active ang kanilang membership sa OWA para po makapag-access sila dito. Okay. So ma'am, ibig sabihin nito, dapat yung mga regular na nagbabayad ng contributions ng OWA, isa ito sa mga benepisyo. Tama po. Wow, oo. Wow. Malaking bagay kasi we're talking about ano yung benefits nga ng scholarship, ma'am? Ang EDSP-1 po ay pareho may monetary or financial assistance na 60,000 per school year. Oh, that's big, Director Charles, considering of course that if you partner it with the free tertiary education that our government is already providing, especially sa mga state universities and colleges, yung 60,000 per year, malaki yung mararating nun dahil pang libro, pang allowance, pambili ng mga gamit sa eskwela, di ba? Kasi libre na yung tuition dun sa free tertiary education. So, ma'am, ano yung mga eligibility? Yes. Para po mag-qualify sa scholarship program na ito, dapat po yung anak ng OFW ay incoming first year college at dapat ang kanyang general weighted average ay 80% or its equivalent. Walang bagsak na subject. Para naman At ang pwede po ay anak ng OFW, pwede rin pong kapatid ng single na OFW or married OFW pero walang anak. So, pwede pong makapag-avail yung kanyang kapatid. Yung kapatid ang mag-a-avail. Pero partner, buo ba ito, ma'am? Pag sinabi mong scholarship, yung buong 4 na taon ang scholarship? Tama po kayo, Director Charles. Mula first year hanggang kung ang kanyang pong kurso nakuha ay 4 years, hanggang 4 years po. Kung 5 years naman, hanggang 5 years po ang kanyang allowance na ibibigay ng OWA na 60,000 per school year. Pero meron silang mini-maintain ba na Of course, dapat po kasi scholar. Dapat meron din silang mini-maintain na grade na 80%, at least 80%. So yung maintaining average ko which actually good kasi may motivation ka, may push ka, may extra push ka na mag-aral, di ba? Although medyo kaya na siguro yan. Lalo yung mga panahon natin medyo baka mahirap pang i-accomplish yan, i-achieve. Pero kayang-kaya yung mga natin ngayon. Kasi Kiko, Yes, ma'am. ito po palang EDSP-1 ay kailangan, meron po kasi itong pre-qualifying exam. Ang nag-administer po nito ay ang DOST. Yes, okay. Yes. So kailangan po yung ating mga applicants ay pumasok sa 1,000 slots.
para sila ay mag-qualify. Ang tawag sa kanila ay qualifiers. Kung nakapasa sila sa exam at pumasok sa 1,000 slot, ay sila po ay qualifiers na for the EDSP program ng OWA. Ano yung 1,000 slots mo? 1,000 sa isang taon? School year, yes sir. Okay. Every year po, may inaalat po ang OWA na 1,000 slots for the EDSP 1. Yes. Pero ano yung mga kurso usually Ang pipili qualify? po ang bata kung ano ang kursong gusto niya at kung ano rin po saan pong universidad or kolehiyo siya gustong mag-aral. Nasa sa kanya na yun. Nasa ma'am. kanya po This yun. is actually good, Director Charles, kasi yung ibang scholarship would be limited to kung STEM ka sa senior high, you would be limited to get into science, the science courses. Yes. Diba? So biology, chemistry, yung mga ganyan. But dito, we're actually encouraging din yung kumbaga ano yung kagustuhan talaga ng bata. Hindi tayo nagkakahon nung kung anong strand. So ito ma'am ay if they would want to take up a business course, they could take a business course. Sir, sure. Science po pwede. Opo, kahit anong kursong gusto niya, kung ano yung interest niya, pwede niya pong kunin at yung susuportahan. That's good. Maganda siya. Napakagandang informasyon yan. Kasi nung nasa Saudi ako, yung mga hindi ko alam yung informasyon na ganun pala ang binibigay na na mga benepisyo kapag ikaw ay member ng OWA. Oo. At syempre mga kababayan ito po, pagkakataon na po ninyo kasi kung ang inyo pong anak, alam naman po natin, pangarap naman po nating lahat yan, di ba, makapagpatapos ng anak, ng kapatid o ng kamag-anak. Kung ang inyo pong anak ay talagang may kagustuhan kayo na i-push para po makapagtapos din ng kolehiyo, mag-aral lang na mabuti. Di ba, Ma'am Director Matet? Mag-maintain ng grades and then yung exam, pag nag-pre-qualify, maraming slots yun 1,000 a year. Oo, marami. Tama. Dinagdagan po talaga nung panahon po ng ating admin, si Secretary Hans ngayon, ay talagang dinagdagan po yung slots para mas marami ang maka-access ng programang ito. Actually, Admin PY was saying in her initial interviews that she actually wants to expand it further. Yun yung pangarap Yan yung kagustuhan natin para mas maraming anak ng mga OFW, active OWA members ang makapag-access at syempre makapagpatuloy ng pag-aaral. So, Tama po. okay. Ma'am, 1,000 sa EDSP 1. Sa ADSP 2 naman po, ito po yung mga second year na. Okay. Hanggang fourth year. Kasi meron hindi nakaalam, ready po tayo. Basta meron din siyang grade na dapat i-maintain, 85 din. At 85% or its equivalent. Ito po ay wala ng exam na i-administer ng Basta meron lang siyang i-maintain na grade, ipasa niya yon 85%. And then, bawat naman po, region ay may 102 na slots for EDSP. And how many regions do we have? 17 regions. 17, including BARM. Opo. Okay. That's actually good, di ba? So yung mga kababayan po natin, kung hindi po kayo nakahabol magmula nung first year, di ba? Marami dyan, Director Charles, I for one, nag-working student ako yung mga tipong on your second year, you would actually want to get a scholarship. Pandagdag din yan, di ba? Pandagdag na pantustos. It's actually good that we have ongoing, currently enrolled children or siblings of OFWs na po pwedeng mag-avail. Tama po. 102 slots per region. Okay. Magandang Ma'am, yung mga At yung, yung mga siyempre yung mga natin sa ibang bansa lalo na sa Middle East walang college doon, ma'am, no? So hanggang grade 12 lang sila doon. So doon pa lang pwede na sila mag-apply. Yun po, marami po tayong scholars na nanggaling sa Saudi Arabia. Kasi may Philippine yung school Filipino doon. schools. So doon pa lang nag-exam na so, sila. dapat po, yung equivalent kasi ng grade 12 natin dito. So nag-exam din sila, yun pong ating DOST ay nagpupunta doon at nag-administer po ng exam doon. Okay. Pero po yung mga batang nakapasa, dapat dito sa Philippines mag-aral. Dito. Dapat nakabase yung ating universidad dito sa loob ng Pilipinas. Kasi wala rin namang college doon. Opo. Oo, so talagang uuwi sila dito. Yes. Okay. Saka mahal. Tama. mahal. Mahal. Mahal yung kaya Sige, ma'am, sige po, para po siguro I'm pretty sure ang nasa isip ngayon ng mga kababayan nating OFW how do they apply? Kaya yung mga anak nila, how do they apply? Po, sa Kiko, naabangan nila ngayong July ang announcement, advisory sa official FB page ng OWA at ng OWA NCR kung kailan po magbubukas
yung para sa ADSP2. So ngayong buwan po ng July yon. Ipapaalala ko lamang po na pag nagbukas yun, kailangan makapag-apply kayo dahil online po ang application. May portal. Ng portal po. Pag na-reach na po kasi yung quota, magko-close na po ang portal at hindi na po makakapasok. So please lang po, pakiabangan nyo kasi sayang po ng pagkakataon na ito. Ayan. Magandang balita po yan, ma'am. Tulungan namin kayo, ma'am, na Yes, sir, maiparating. please. At syempre tulungan natin ang atin ding mga anak ng ating mga OFW, 'di ba? Napakagandang programa. It's actually one of those programs na talagang kumbaga tatak, 'di ba? Tumatatak at sa kanila. Okay. Ma'am, before we let you go at kasi mamaya actually yung mga scholars na saka yung mga anak ng OFW interview natin. Ma'am, so far ma'am in yung historical natin, gaano na karami ang naging scholar natin? Napakarami na po, thousands. Wala lang akong available na data ngayon pero talagang maipagmamalaki namin sa lahat ng mga nag-graduate. Napakarami po naming scholars na nag-graduate with Latin honors nung mga nakaraang meron kaming 30 na summa cum laude, 15 na cum laude and cum laude. So, yan po talagang maipagmamalaki natin sa ating programa na ito. Ayan, Napaka-good news yun. Napaka-good news. Napaka-good news ng partner. At sa amin pong pagbabalik, speaking of Latin honors, speaking of mga anak ng OFW who were able to achieve, 'di ba? Who were able to make their marks academically. Yun naman po ang ating kakapanayamin. Kabilang na po ang isang anak ng OFW na OWA scholar na nag-top din ng board exam at isa rin pong anak ng OFW who's actually graduating who's actually graduating magna cum laude from the University of the Philippines as well. So, sa pagbabalik lamang po yan ng tahanan ng OFW. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Radyo Publiko Serbisyo. Bayang News Nationwide. Balitang pambansa. Sa ulo ng ating Pinakamalawak na pagbabalita. ang radyo ng Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang radyo ng publiko. Radyo Publiko. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band. Magkaisa, magtulungan para sa pag-unlad ng ating bansa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital. Ang boses ng Pangulo. Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration. Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kalinga at aksyon para sa mga bagong bayani. Ayan, tayo po yung nagbabalik dito sa ating programa, Tahanan ng OFW at live na live pa rin po tayo. Kanina lamang po ay nakapanayam natin syempre si Director Matet ng OWA NCR at kanya ibinahagi po sa atin syempre ang isa sa mga kumbaga paborito natin. Kaya nakaka-feel good nakaka-good vibes na programa Director Charles ng OWA, yung scholarship programs po para sa mga anak ng ating mga OFW. At ngayon naman
naman po, tayo po ay maswerte dahil may makakapanayan po tayo na kumaga isang produkto ng OWA Scholarship. Siguro paunahin ko ng pabatiin. Siyempre, we have with us po ang ating guest, si Coach. Ayan, Coach Aro. Tama ba? Sorry, mali pala ang introduction. Engineer Coach Aro. Ayan, dapat kaya engineer. Dapat talagang naka-emphasize. Coach, bati ka muna. Ayan. Hello po sa lahat po ng nakikinig po dito sa Radyo Pilipinas. Bati ka sa iyong mga parents. Ayan. Sa mama ko po and sa papa ko. Sa mama ko po si Jackie Aro and sa papa ko po na OFW po si Kenneth Aro po. Hello po. Ayan. Asan ang father mo? Ayan. Ngayon po nasa barko po. Sa cruise seafarer. po. Yes po. Okay. At gaano na siya katagal na OFW? Almost 20 or more years po. OFW na po siya. Nagko-cruise na po. Tagal So na katatapos lang niya sexy engineer, katatapos lang ng board exam. Yes Kailan po. ba? Nung Nung April. April po yung April, exam. tapos na-release yung result ng May po. ng May. So ano ngayon ang feeling na engineer? Full-fledged engineer na ang isang anak ng OFW. Sobrang sobrang nakakagaan po sa loob. So parang nawala po lahat ng tinik and sobrang feeling ko po may pinatunguhan po lahat po ng sacrifice ko sa pag-review po since hindi rin po ako nakauwi sa bahay noon. Parang nagdo-dorm po ako para makafocus po sa review. So feeling ko po worth it po lahat ng sacrifices ko and sobrang thankful po ako na nakapasa na po ako. OWA scholar ka since 2021 po. Or 2020 during pandemic. So yung entire period ng college mo. Yes po. So na-maintain niya. You graduated with honors, right? Yes po. Grabe. Ang humble ng pagkakasabi ng yes. Yes po. Ayan, di ba? I mean, engineering kasi to, partner. Medyo ito yung mga kurso na hindi natin tatapakan, hindi ko tatapakan to na kurso. Ayan. So, anong ng dad mo, anong sinabi ng papa mo sa iyo nung makagraduate ka, syempre, anong niya? Nung una po sobrang nag-chat po siya sa akin since wala nga po siya sa bahay. Nag-chat po siya na kinongratulate niya po ako, sinabi niya naman po kung gaano po siya ka-proud sa akin. Sas ayun po, pinakauna niya pong sinabi is yung celebration nga po is pagdating niya na Pagdating lang niya. po. Opo. And when you passed the board exam? And nung nakapass naman po ako, sobrang emotional po. Mm-mm. So, sobrang sinabi niya lang po talaga kung gaano po siya ka-proud sa akin and sa lahat po ng achievements ko. Kung may ka kay daddy, ano yung message mo kay daddy ngayon? Siguro po, message ko po kay Papa. Unang-una po gusto ko po mag-thank you kay Papa kasi isa po siya sa mga taong unang naniwala po sa akin. And gusto ko din po mag-thank you sa kanya kasi po kung hindi po dahil sa kanya, hindi din naman po ako magkakaroon ng chance or opportunity na magkaroon po ng scholarship sa OWA nga po. Which is sobrang laking bagay po na on time po ako nakagraduate and nakapag-review and nakapag-take po ng boards. Siyempre, proud na proud tayo sa kanila, di ba? Product siya ng And isa ka sa inspirasyon. Inspirasyon, oo. From one OFW son to another OFW son, ito naman iba naman yung kwento. So, we have with us, of course, si Raven naman ay graduate na ba, Raven? Pag-graduate pa lang? Pag-graduate na po. Magandang hapon po, Asik, Dear. Yan, pag-graduate. Magmamarcha on July 20 po and July 22. Pina-announce yung graduation. Magmamarcha on July. Bakit dalawa? Kasi college graduation and university graduation, oo. So, ilang araw na lang, nagbibilang na ng 2 araw weeks. to. 2 weeks. Dalawang linggo po. Magmamarcha ka na, no? But magmamarcha as magna cum laude. Magna cum laude. Okay, as magna cum laude. Grabe. Graduating from University of the Philippines, Manila po. Galing po sa BA Development Studies. Development Studies program ng UP Manila. Graduating as magna cum laude. Magna cum laude lang naman. Oo. Kasi gusto kong itanong ano bang ginawa mo? Ano bang yung strategy mo, no? Na
nakuha mo yung ganyan na Latin honor? Latin honor. Ano ba yung mga pinagdadaanan natin? Ano ba yung mga sakripisyong ginawa mo? Siguro po magulo po yung buong college years ko eh. Pero siguro po kung isa-summarize ko po yung mga ginawa ko po, nagpaka-active lang po talaga ako sa mga student organizations, sa klase, at sinigurado ko po na yung diwa ng pagiging isang scholar ng bayan ay mapapangatawanan ko. So, yung diwa ng pagiging scholar ng bayan. Ayan. Anyway, Raven, ito kakaiba yung kakaiba yung story naman, yung struggle nito. He actually sought he sought assistance. He was actually asking for assistance from the department nito lang bandang April and May. Pakikwento nga, Raven. Kasi po nito pong graduating year ko na, ito po nakaraan na second semester, yung tatay ko po ay nagkaroon ng stroke po while on board sa isang barko. And mabigat po itong damdamin, kaya po nung nalaman po namin, we sought the assistance of the Department of Migrant Workers agad. Kaya po yung mga assistants po, gusto ko po sana magpasalamat po kay Pangulong Marcos, kina Asik Benny, kay Asik Kiko, sa inyo rin po, Dear. Yung mga assistants po na yun ay madali pong makuha at ma-access po. Ang mahirap po dun sa napagdaanan namin is ako po kasi ay graduating year na at pangarap ko pa po ay mag-abuga siya. Kaya po, nung nalaman ko po na stroke yung tatay ko, ay mabigat po sa damdamin. Kasi sabi ko nga po sa kanya, Papa, siguraduhin mo maayos ka na dadating dito sa Pinas. Kasi hindi pa po siya nare-repatriate nung sinabi ko to. Papa, di ba gusto mo ako maabutan na mag-abuga siya? Gusto mo makitang nasa korte, yung mga ganung bagay po. At mabigat po siya sa damdamin, pero ngayon po masaya po ako na ilang araw na lang po, 2 linggo, ay mabibigay ko na po yung pangarap ko sa tatay ko na bilang unang anak niya po na makatapos po sa University of the Philippines na pinaghirapan po nila ng nanay ko. Yan, syempre, di ba? Iba yung I could understand yung sinasabi niya kasi nung when we were interviewing him nung una nung sa repatriation, parang ang ano niya nun is parang he was in the middle of like finalizing yung thesis, yung mga ganyan, parang tos yung tatawag na parang hell week at that time na and then here comes the news that his dad actually suffered a stroke at talagang kailangan ng emergency medical repatriation. And thankfully, of course, ang department was more than, although hindi madali yung medical repat kasi nasa gitna ng laot yung pero syempre tayo sa Department of Migrant Workers, diba, Director Charles, kumbaga sa we always find ways, and thankfully na repatriate ang kanyang father, and through the department, diba, through the department ay tuloy-tuloy yung suporta natin sa kanyang tatay. So we have something for him, Director Charles. Meron po tayong tulong from sa departamento sa father mo, niya, father mo. Ito ay action fund po. Ito ay isa sa sa tulong na galing sa ating gobyerno. Sana makatulong din ito sa pagpapagamot ng iyong tatay at sa kayong pag-aaral din. So ito po ay yung action fund galing po sa department. Ayan, di ba? So, yan po. Syempre, yung action fund natin is always ready for OFWs na nangangailangan. Kumbaga, ito yung agarang kalinga at saklolo, syempre, na ating binibigay sa mga OFWs that are actually in distress or in need of assistance. And at the same time, sa father po ni Raven, Sir, we hope that you're very proud, syempre, di ba? At pagaling po kayo, di ba? Pagaling po kayo. But wait, di ba? May wait pa doon na part. Papa, mukhang kinakabahan ako sa wait mo yan na Ase. Yung wait. Kasi itong dalawa, nung pre-interview natin kanina, itong dalawa na to, tinatanong ko, so what's next? Yun naman usually yung tanong di ba? What's next, di ba? After, it's not really just after graduation. Sabi ni Raven, you're going to law school directly ba? Pupunta ng law? Hindi pa. Sana po ay makapag-law school agad. Kaso po, dahil po dun sa sitwasyon namin sa pamilya, may financial constraints po. Kaya gusto ko po sana makapag-ipon muna at mabigyan po ng tulong si Papa at mabigay po yung mga gusto niya. At hopefully, makadaan po sa law school in the short run. Okay. And of course, si Coach naman ay job waiting ba? Yes. So, currently, I'm looking for jobs po.
Job waiting. Si Raven ay graduating, si Coach naman, si Engineer Coach ay job waiting. Actually kanina nung kausap natin, message ko si Yusek, si Admin PY. Sabi ko kay Admin PY, Admin, may scholar ka dito, scholar ng OWA, tapos yung isa naman anak ng seafarer. Sabi ko, both are very bright kids. And sabi ko sa kanya, they're waiting for they're looking for jobs. Sabi ko, binigay ko yung profile. So, sabi ni Admin PY, wait, pag-applyin mo dito. Sabi niya, pag-applyin mo dito. So, we're waiting for your CVs. And we're waiting for your CVs. OWA and DMW is of course waiting for your CVs because we of course would want to have the best and the brightest. Of course, and OFW children that join government service and hopefully maging mabuting impluwensya, partner. Diba? So, congratulations sa inyong dalawa. Hintayin natin na Hintayin padala yung namin. CV. Hintayin natin ang pag-assess ng kanilang mga ng kanilang mga documents at mga CV nila, and hopefully you would consider of course government service, di ba? Para nang sa ganun naman kumbaga sa makasama din namin kayo in providing the necessary services and the necessary programs din sa ating mga kababayan. Especially coming from OFW children, and you would know that experience as well na makatulong sa kapwa pamilya ng OFW. Kaya, congratulations sa engineer, kay engineer, engineer, and congratulations for being Latin honor. Sasablay na siya. Ayan. Yes. As we usually say in UP, in 2 weeks time sasablay si Raven, di ba? Yan so, panindigan mo yung iyong mga plano sa buhay na maging abogado. Kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya yan. And speaking of abogado, wala namang hinihintay na time ang pagiging abogado, di ba? In fact, ay yung partner ko dito, ayan, yung partner ko. No, it's a good story, partner, yeah, diba? Yung story mo, it's actually a good story. You took it slowly. Nung 2021, nung open ng online, immediately I grabbed the opportunity to take up law. So I was able to finish it in 4 years then. So tuloy-tuloy. So lang yan, kailangan ng determinasyon. Kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo yan. Kaya sinabi ko sa'yo kanina, di ba? I see that in you. Oo, kasi 'di ba, law school naman walang hinihintay na yan. You could actually take it like in 10 years, 20, 30 years time. Ayokong banggitin yung edad mo. Mahahalata, but 'di ba? Director Charles actually katatapos ko lang nung March. So I graduated Juris Doctor. Ayan, o di ba? After niyang maging isang batikang overseas talagang ngayon yung naman niya. So Raven, any message to OFW children then, and of course to your father? Para po sa mga anak ng OFWs diyan, gusto ko po sana malaman ninyo na may bright future ahead for everybody of us. Siguro naman lahat tayo na experience yung pag lumaki tayo, siguro hindi marunong mag-bike kasi wala nagturo, hindi marunong mag-basketball kasi wala nagturo, nasa barko yung tatay, mga ganon. O kaya hindi marunong magluto kasi yung nanay nasa ibang bansa. Pero dadating din yung panahon na magiging kompleto tayo. Tulad na sa amin, hindi man maganda yung nag-experience ang maging kompleto po namin ngayon. At yun, tinake na po namin yung bilang sign na panahon na po para kami naman na mga anak ng mga OFW sa mag-take ng reins at ibalik yung pagmamahal at pagsasakripisyo, pagpupursige ng mga magulang namin sa sambayan ng Pilipino. Ayun po. Kaya maraming salamat po. Gusto ko rin po pasalamatan tatay ko, papa. Alam ko na nakikinig ka ngayon, mama. Maraming salamat po. 2 weeks na lang sasablay na ako. Abangan nyo po. Ayan. Sarap pakinggan. Well, of course, from an OFW father, of course. Yan din naman yung parang mensahe para sa. Kahit na gaano kahirap ang tatay mo na pag yung pinakita mo yung pagpupursige mo, ay grabeng katuwa niyan. At Asek, gusto ko lang sanang mag-shoutout naman sa isang 'di ba sabi mo kanina wala sa edad na kung andun pa rin yung plano mo. Isang OFW, Asek, 4th placer sa nakaraang sa Philippine Special Licensure Exam for Professionals ng elementary school. Wow, 4th placer. 2006 pa siya nag-aral. And OFW ngayon? OFW siya ngayon. Nako, ma'am, kung nakikinig man po kayo, sana po ay makapanayam at namin kayo para naman po sa ganun, kami naman po ay makarinig din ng karagdagang inspirasyon. Yes, siya ay si Miss Daisy Lario Libron ng Salazar College of Science and Technology,
ng Cebu. So, congratulations. So, congratulations po. At ngayon po, bago po tayo magtapos, may pababatiin po muna kami. Ito naman po ay mga interns namin sa office. Ang ilan po sa kanila ay mga OFW kids din. So, kids, bati nga muna. Ayan, mga OFW children. Ayan. Sinong una? Ayan, si Lian yata. Lian is from... Ayan, kahit saan. Pwede naman. Hello po to my dad in Japan. Shout out to my dad in Japan. Konti na lang daddy, gagraduate and sasablay na. Ayan. And then, Hello po sa papa ko na nasa barko ngayon. Malapit na po siya umuwi, kaya see you soon po. ayan. And of course, we also have one kauuwi lang din father. Hello po sa daddy ko na kakagaling lang po galing Saudi, kakauwi niya lang po. Ayan. Ayan, ito yung mga interns of course na natin naman na katulong din naman ng department at talaga namang nagbabalik din ang serbisyo at katuwang din natin sa departamento sa paglilingkod natin sa mga OFW at kanilang mga pamilya. At yan po. At nagdaan na naman po ang isang linggo. Ang bilis. Ayan, nagdaan na naman po ang isang linggo at mukhang may papasok yata tayong news break. Kaya po, next week po ulit, samahan po ninyo kami. Ako pong muli, si Assistant Secretary Kiko De Guzman ng Department of Migrant Workers at At ko naman po si Charles Tabo ng Department of Migrant Workers sa OFW Concerns. Ayan po. At ito pong muli ang tahanan ng OFW.